And now, back to Pinoy Explorer dito sa TV5. Mula Underground River, pwede kang maglakad para pasukin ang teritoryo ng mga Chongo. Ito pong monkey trail po natin ay 5.3 kilometers. Ang wooden sticks po dito ay 255 wooden sticks. Ito? 255 to? Opo. Tara na. Tuloy na natin yung paghahanap dahil mahaba pang lakaran to. Let's explore. Let's go. Okay, tara. Ito pong trail po natin na ito nakikita nyo po ay premium hardwood pieces po ito ng ipil tree. Ipil? Oo, ipil tree. Galing po ito sa mga salvage logs, bali yung mga tools ng ating bagyo, halimbawa disaster. Yeah. Yun po, para ma-recycle, magamit, ginagawa po siyang boardwalk. Sana pinadala na lang sa bahay ko yan. Hindi Bago po, pwede. it's 5.3 kilometers. Ito po ay panahon pa po ng WWF, World Wildlife Fund noong 1988 po ito. 1988 pa ginawa to. Dito, ang dinadaanan natin, ito yung tinatawag nilang Monkey Trail. Ang dami ko nakikita, unggoy, mamaya makikita nyo. Actually, hindi sila monkey, kundi long-tailed macaque. Hanggang 47 centimeters ang sukat ng mga ito mula ulo hanggang paa. Balising haba ng karaniwang lagaring bakal. Pero mas mahaba ang buntot nila, abot hanggang 60 centimeters, sing haba ng karaniwang pandakot. Paborito nila ang mga prutas gaya ng mangga, saging at papaya. Pero kumakain din sila ng dahon, bulaklak, damo, kabute, ibon at itlog nito, palaka, hipon, alimango, pati pugita. Siyempre, sibog din para sa kanila ang mga tira-tira ng tao. Ito. Ang Chonggong ito may hilig bumarkada, hanggang 30 sa isang tropa, kaya maingay sila at palaban. Kaya dito na ako may dala kang plastic, yung plastic bag, inaagaw nila kaya di-discourage sila magdala kayo ng kanon. Kung pwede kayo magdala ng pagkain, pero ibusan nyo na lang. Kasi pag may hawak-hawak kayo na parang pagkain, kukunin talaga nila. At mahirap na baka may masaktan. No! No. Aha! Ikaw! Ikaw ang kumuha ng mga supot dito, no? Kumangin ka. Bistado na kita. Aba, tinan mo, nag-walk out, to? Galing! Sa pagpapatuloy ng Monkey Trail, pero iba itong nakikita ko, hindi monkey to. Tingnan nyo nga to. Laki! Wow! Ang bayawak o monitor lizard ay reptile, tulad ng mga ahas. Kumakain sila ng mga hayop gaya ng daga, manok, ibon, mga insekto, ahas, alimango, chongo, pati patay na hayop. Kung itatanong nyo kung paano nagkakasya sa bibig nito ang malaking biktima, ibang klase ang panga nito. Sa gitna ang bisagra, kaya kasyang-kasya kahit extra large meal. 2 metro ang haba ng bayawak, sing haba ng karaniwang mesa para sa 8 tao. 10 kilo naman ang bigat nito, yun din ang karaniwang timbang ng sanggol na 1-year-old. Nabubuhay ito sa lupa, pero marunong din umakyat sa matataas na lugar at lumangoy. Sa paniniwala ng ibang eksperto, mahina ang kamandag nito, pero delikado pa rin dahil pag nakagat ka, mahirap nang makawala sa lakas ng panga nito. Kaya ingat, huwag lapitan, mabilis silang gumalaw sa lupa. Tsaka nandito sila, feeling ko kasi dinadaanan kasi ng mga tao to, so marami sila nakukuha pagkain dito. Kita niyo yung sunset, nandun na siya sa likod, ano? Ang bundok, so nag-aagaw na yung liwanag tsaka yung dilim. Ito, yung oras, nalilipad yung 800,000 na paniki dito sa Bat Island. Yung 800,000 na bats dito sa Bat Island, nag-umpisa na lumabas ay sila. Lalaki! Sila si Mang Edwin, siya yung pinakabatikan dito, no? Sa Pantalan, tsaka dito sa Bat Island na to. So, Mang Edwin, gaano kalaki ang mga paniki na yan? Maabot po yan ng kalahating metro. So, mga ganyan. Ano po yung pakpak? Ganyan, ano yung wingspan niya, no? Karamihan po niya mga fruit bats.
Kasi doon sa underground river, yung mga paniki ron, ang mga kinakain doon mga insekto, di ba? Ito mga prutas. Ito prutas. Tapos ito, pagka sa daytime, hindi sila sa kuweba nagtatago. Hindi po. Nasa puno lang po sila nakalambitin. Sa puno sila kalambitin, sa mga bakawan. Ang mangroves o mga bakawan ay sari-saring puno na nabubuhay sa tubig dagat sa gilid ng mga dalampasigan. Nagsisilbi itong proteksyon laban sa soil erosion o pagguho ng lupa, mga bagyo at tsunami. At tahanan din ito ng mga hayop gaya ng mga paniki. Mga kapatid, medyo titignan ko muna to. Samahan niyo akong tingnan dahil kailangan kong namnamin ito. Ang Edwin, galing. Paniki, malaking tulong din sa biodiversity ng kagubatan natin. Kasi po sila yung nangangain ng mga prutas. Kapag kinain nila yan, kung saan yan sila Idudumi. So kung saan mahulog yung buto na kinain nila. Tutubo yun. So ano mga prutas ang kinakain yan? Katulad ng alon. Karamihan po mga tropical fruits natin, gaya ng mangga, Kinakain nila yun? Yung mga ganon. guyabano, mga ganong prutas. Pero di lang naagat ng tao yan. Hindi po. Sa Pilipinas, mahigit 100 ang uri ng fruit bats. Kabilang dito ang giant flying fox na lagpas 1 kilo ang timbang. Dahil sa mga paniking ito, nakikinabang din ang mga tao sa Puerto Princesa. Bat Island was an experience. Sayang lang dahil inabot tayo ng dilim. Pero parang pelikula. If you experience it ng live, I mean, you're there. Kesa sa napapanood nyo, iba. Napakaganda. Saan ko nga kaya matatagpuan ng ating mga lilimot? Hanggang sa ilalim ng karagatan, sisisid ako, makilala ko na sila.